Char. Hello mga kapabaryan, this is Brian. You are watching again my vlog for our today's short episode. Today is January 12, 2024. So, alaw na ako ng hapon. And papasok pa lang tayo sa ating work dito sa Dubrovnik Croatia. Napakalakas ng hangin. Yan, I hope na narinig po ninyo ako. And 9 degrees ang temperature. So, napakalamig talaga. So, wala lang. A day in my life lang itong video na to. Ayan. Papasok, pauwi ng bahay. I-vlog natin yan kung ano yung mga ganap. Tara. But of course, before anything else, if you haven't yet subscribed, if you are into this channel, please help me to reach 5,000 subscribers. Thank you so much. Lapit-lapit na. Konti pa. Push lang tayo para tayo ay makapag 5,000. Naglalakad lang ako. Actually, merong bus station sa tapat ng bahay. So I prefer na sa may sub-city ako sumakay. Kasi nakakahilo yung biyahe pag dito yung way. Iba yung ruta kasi. Unlike pag sa tapat ng sub-city, dire-diretso lang. Nahihilo kasi ako ngayon. Ayoko na mahilo pa ulit. So, ang ginagawa ko minsan, pag napapaaga ako ng paso, doon sa baba, sa taas sa shop namin kasi, may maliit na mall doon. So, ayun lang, gala-gala lang ako doon. Tingin-tingin na pwedeng mapusuan. Tingin-tingin lang tayo. Ay, grabe. Yung mga kabayan ngayon, syempre, mga walang winter job. Yung iba, nakabakasyon. Diba? Enjoy lang natin, guys. Somehow naman kahit yung nga lang, yung iba talaga na tenga ngayong winter. Kaya medyo dapat pag pumunta kayo dito, kailangan ready kayo. Kung pwedeng ganun mag-isang lalo ninyo. Pwede kayo magulat. Maraming walang trabaho ngayon pag winter. Kasi nga, most of the Filipinos here sa Croatia ay nagwo-work sa mga seasides. And hindi talaga ganun kadali humanap ng trabaho pag winter. Hanap ka talaga ng winter job, hahanapin mo talaga. Pero dito sa Dubrovnik, may mga tuloy-tuloy na trabaho. And ayan na, malapit-lapit na, maya-maya maglalabas na yung mga working permits ninyo. Maglalabas na naman yung mga job hirings. Kasi malapit na naman mag-season. Ang bilis ng panahon, no? Nakalahain mo yun. Makangalhati na kagad ng January. Grabe. Hindi ko na malayan. So ako ngayon, ito, finally may trabaho tayo ng winter, diba? Eh, yung travel, ayan. Makakahintay naman yan. Mahalaga makapag-savings mo tayo. Kasi talaga, diba, natengka rin ako nung winter. October, November. So, last week na ako ng October, November. Tapos, last week ng December tayo nag-start ng work, diba? Somehow, nagalaw yung savings ko, ipon ko. Kasi nga, wala akong panggastos. Grateful lang talaga ako na nag-provide agad ng accommodation yung employer ko noong December. So, hindi na ako nagre-renta pa. Walang katao-tao, diba? Isa lang tayo. Ming. Ayan, nakamusta pala kay Manchita. Okay naman siya ngayon. Talagang aggressive talaga yung kuting. Kasi bata pa. Mahilig makipaglaro. So, sanay naman siya maiwan sa bahay daw. Sabi ng amo niya. Iniiwanan ko na lang siya ng pagkain tsaka tubig. Kasi, yung kasama ko naman sa bahay, pagpasok ko, siya naman ang uuwi. Mayroon pa rin magbabantay. Ayan. Iba talaga. As in, alam nyo, last year guys, hindi sa pag-ano, mga ganitong panahon, ang ulan-ulan. Ngayon, talagang maaraw siya, oh. Hilik yung araw. Although malamig. Tapos sinamahan mo pa ng malakas na hangin. Ay. Yung talahiban. Ganda. Gusto ko photoshoot dyan. Tsaka dito. Kasi maganda yung formation ng mga puno.
Also nga pala sa mga naghahanap ng work sa Croatia, may mga post ako minsan dun sa OFWs in Dubrovnik na page. Yan, nasa screen po ninyo. Browse lang kayo dyan, guys. Kasi pag may nakikita ko mga job hirings dito, pinopost ko. Tapos kontakin na lang niyo yung employer sa WhatsApp para kayo na yung makipag-usap. Tulong lang talaga tayo ng tulong. At may alam tayong pwedeng applyan, go. Apply lang kayo ng apply. Again, hindi ako involved sa mga recruitment, ha. Yung mga narito lang sa Croatia na walang trabaho. Pag nakikita akong hiring, sa Dubrovnik talaga, pinopost ko. Para marami tayong Pinoy dito, no? Para masaya. Ay. Malapit na tayo sa bus station. Kahampas ako ng short pambahay. Butas-butas na yung short ko. Yung short kong ginagamit dito sa Pilipinas pag galing. Ilang taon na. We're now here sa Sub City. Waiting for the bus. Wala pa yung bus. Ayan, station. May tisak. Guys, makababa tayo. So, bumaba ako sa isang before the station store. Kasi gusto ko maglakad. Umaga pa naman, hindi ako madali. So, lakad-lakad lang tayo. Ayan. Ang peaceful. Simple-simple lang ng buhay dito sa Dubrovnik, guys. I swear. Simple-simple lang ng buhay. Matahimik. Tsaka maliit na lugar lang to. Pero ang ganda-ganda. Sa mga nagtatanong, kamusta ba daw yung bagong trabaho? Oh, so far so good, guys. Maganda. Okay naman ako sa trabaho ko ngayon. And talagang siguro naglulook forward agad ako sa summer. Kasi I know talaga na mas may enjoy ko yung summer. Lalo na pag day off. Diba? Makakapag-beach na tayo, pag day off. Tapos, ang sunset dito, dumidilim dito, alas 8, mga 8:30 ng gabi. Palubog pa lang yung araw. So, mahaba talaga yung araw dito pag summer. Kaya nakaka-excite. Unlike ngayon winter, 4 PM pa lang, 4:30. Dilim-dilim na. And yun lang, hindi ako naghahabol sa oras. Hindi, basta alam mo yun, although syempre, meron tayong sense of urgency dapat. Pero, wait lang. Hindi siya kagaya sa mga previous work ko talaga, hospitality, na kailangan matapos ako sa itong oras. Dito naman, as long as you are responsible, and yun nga, meron kang sense of urgency, carry, kayang-kaya. Saka ayun, nalinis lang, tamang stock lang tayo ng mga supply, ganun lang. Tignan nyo ito, ang ganda-ganda na ito. Ito yung Port of Grush, wala mga biyahe ngayon. Pero pag summer, naku, daming tao dyan. Ayan yung tulay palabas ng Dubrovnik. Yung Karaka, ang One Piece. Ganda na. Ganda na. Siguro one of these days nag-photography tayo dito. Maano lang talaga, ang lakas lang talaga ng hangin, malamig. Doon tayo sa malamig-lamig lang. Yung walang kasamang sobrang lakas ng hangin. Lapit-lapit na tayo sa store. Tapos, ayun, update ko na lang kayo para mag-break ako, kung anong ginagawa ko, ha? Kasi ayoko mag-video sa loob. Alam mo naman. Pag tumatagal, charot. Ganda ng Porto.
Lahat ng mga tao dito, balot na balot. Lamig na lamig. Inshallah talaga guys, makabili tayo ng vlogging camera, no? Pang vlog talaga. Kasi itong cellphone ko po, ano to iPhone 14 Pro. Pero yung battery health niya talaga, Diyos ko, naghihingalo na kaagad. And ito rin ginagamit ko pang photography. Mag-iipon ako talaga makabili ako ng lens sa camera ko. Ang portrait. Ito na ako guys sa loob. Tumingin ako ng GoPro. Hindi ko pa afford. 520. Mahal. Pag-ipunan na lang natin. Ang dami nating priorities. So punta muna ako dito sa may Perry. Tingin-tingin lang ako. Okay guys, so dito lang ako sa may likod ng store. Natay na lang ako dito. And meron ako siyang bagong kape sa tumbler. Kakape-kape na lang ako. So ayun, nag-ikot-ikot lang ako guys. Di na ako nakapag-video. Kasi ang hirap maglakad-lakad kapag nag-video pa tayo. And by 30 minutes, mag-start na ako. So balita ako na lang kayo kung ano yung mga ginagawa ko kapag alabas ako. Kasi ayoko mag-video sa loob ng store. Ayan, lakas pa rin yung hangin. And mahal pala na GoPro. 500 euros. Napag-iipunan natin yan. Huli makabili tayo. Nakapay muna ako. Tapos pagkita ko sa loob. And then, parang ako kay mamay. Okay yan guys, update. Medyo busy tayo ngayon. Kasi dalawa lang kami ngayong hapon. Ang dami talaga. Ang dami. May mga deliveries. Tapos yung mga Sienna. Yung mga price tag Sienna. So, kalagay-lagay tayo doon. Hindi naman ako ganun paka-familiar sa mga pangalan ng mga produkto. So, kailangan talaga mapafamiliar tayo para mas mapabilis yung trabaho. So, kasama ko, di makalis ng kaha kasi ang daming tao. So, ayun, tapos ko na pagkalagay ko ng mga price tags. Tapos, mag-refill ulit ako. Medyo busy tayo today. And medyo nahihilo ako ngayon Parang anemic naman yata ako. Putla-putla pa ako. So, ayun. Mamaya tayo ko mag-break, kakain ako kasi nagugutom na rin talaga ako. And balitaan ako kay mamaya ulit kapag nakapag-break ulit ako ngayon. Kasi so far, pati kahapon, medyo madami ako ginagawa. So, balik ako kayo later. Hello guys. Kumakain muna ako. 7 na. Grabe, ang daming tao. Tapos, basta ang daming ginawa. Pagod ako. Nahihilo pa lang din ako ngayon. Kaya di talaga ako makapagtingin ng mga price. Nahihilo talaga ako. So, mabilis ang kain lang to kasi mag-restock pa ako ng mga paninda. Mga stocks. Ngayon pa lang talaga kasi ang dami talaga. Okay guys. Let's go, pauwi na ako. Alas 9 na. Ang dami ginawa. Sakto talaga nag-video ako ngayon. Bumuo sa mga trabaho today. Ang dami talaga. Pero na, I'm here sa station. Ulang muna ako saglit. Feel ko lalagatin din ako. Ay, nanamlay ako ngayon. Kasi di ba sabi ko kayo, feel ko anemic ulit ako. Nahilo ako kanina Hi, so anyways, ayun. Nakaraos na naman tayo. Although yun lang, kahit namin gawa, basta pumatang alas 9, sarado ng alas 9. And nauna na ako dun sa kasama ko kasi walking distance lang naman siya. Samantala ko kasi I have to wait for the bus para makauwi. So far, ito yung pinaka-busy na araw ko since nag-work ako dito. And, okay lang. Ano rin yun sa akin, for me rin yun kasi para ma-familiar ko yung mga pangalan ng produkto dito. Hindi ko talaga kabisado guys. Alam niyo naman, hindi ako mahilig mag-grocery.
tamad akong tumingin sa mga brand name. So, dito napalaban tayo sa pag-check ng mga brand name, expiration date. Ay talaga naman, naghabol kami sa oras ng kasama ko. Kahit yung kasama ko, tumatambling-tambling na din. Yung isa nag-i-split, yung isa tumatambling. Kulang na lang, parehas kami lumipad eh. Hindi talaga, as in, dalawa lang kami. So, I think siguro, since apat sila sa umaga eh, dalawa kami sa gabi. Hopefully, maging tatlo sa gabi. Kasi, medyo hindi rin kinaya ni ate yung kaha. Ang daming pila, ang haba ng pila. Eh, wala naman akong choice. Hindi naman ako pwede magkaha. Kasi nga, magbida-bida ako doon. Ayoko magbida-bida. Doon lang ako sa sulok talaga. Nagtitingin lang talaga ako ng mga brand name kasi mga presyo, siya-check ko naman. Kapag hindi ko yun tinapos yun, siya na maaapektuhan. So talaga nag-body-body kaming dalawa. And late na rin ako nakapag-ayos ng mga supplies. Siguro ano na, 7:30, ano na, siguro nag-8:30 na ata. Dahil talagang itinakbo ko talaga, nagmala octopus yung galamay ko. Kuha dito, kuha doon, lagay dito, lagay doon. Kasi ayoko naman din yung masabi, diba? Kahit pa sabihin na hindi natin natapos. Feel ko naman okay naman, natapos naman natin. Although, may, syempre, di mawawala sa trabaho, may konting budol, diba? And alam ko naman na ganoon din may ginagawa nila. Yung, kumbaga, dinodoktor natin. Di ba dinodoktor, tawag doon? Yun nga, budol ang tawag. In a good way na rin naman, kasi nga, hindi naman makakasi... basta gano'n, yung lang i-explain. Hopefully, okay naman siya. Yeah. Nakapag-map naman ako, ayun. Kasi, basta makapag-map na ako, ayun. Hopefully, okay na siya. Hopefully talaga. And, may guidance naman ako eh. Nag-guide naman ako nung kasama ko. So, wala naman siyang sabi. Kaya rebellious na, ayun. Nakakapagod lang talaga. Ano yung palad ko? Tuyong-tuyo. Ang gaspang-gaspang na. Tapos, sobrang lamig. Ano yun nga, feel ko nga is tatlang kasuhin ako or what? Ang hihina ako eh. Parang kailangan ko ng sahod. Kasi payday nila ngayon. So, malamang ako wala pa man akong ano, diba? Siguro next month pa yan. Ayan, nag-airpods na ako. Sorry. Tapos gusto na nakapunta dito. Ayan, po kayo sa Middle East, sa Pilipinas. So, hanggat kaya, mag-review tayo ng konti. Aral-aral tayo ng mga basic words, language. Kasi, kailangan talaga. Somehow, kailangan tayo. Makahabol man lang tayo, makakapag-communicate tayo kahit paano. Kasi yun yung pinaka-biggest challenge kapag nag-work kayo sa ganitong trabaho. At the same time, ayun, for sure naman kasi yung mga nag-apply naman sa Pilipinas, yung mga experience naman agad. So, alam ko, kaya-kaya nyo na yan. Ako naman kasi, first time ko rin. And, okay naman, nag-enjoy naman tayo. Hopefully na talaga next week pang umaga naman ang pasok ko. Kasi ang lamig-lamig sa gabi. May dumaan. Tapos, ano pa ba sasabihin ko? Ay, ito guys, ha, payo ko lang sa mga gumagawa ng videos. Katulad ko dito sa Croatia. Okay? Lalo na kapag tayo ay maggagawa ng isang content concerning sa mga issues mga Pinoy, okay? Hindi ko ano to ha, this is for in general, pangkalahatan to. Alam ko naman na kayo nanonood, ang dami-dami yung napapanood na gumagawa ng videos, diba? Mga buhay nila dito, experience nila, processing, yung mga ganyan. Okay. I hope na meron din nanonood na gumagawa ng video. Hindi ko kasi matawag sa sarili ko na, ano ba, vlog. Siguro ano lang, taga-video, ay gumagawa lang ng video. Ano, ingat-ingat tayo ng mga guys ha, sa pagpo-post. Kung ano man yung gusto nyo, nagbibigay man kayo ng payo, nagbibigay kayo ng paalala, or ano man, basta concerning sa issue ng mga kabayan dito sa Croatia. Alam ko, meron kayong nababasa ng mga articles, videos na related sa mga issue ng mga Pinoy. So,
ingat lang talaga tayo sa paggamit ng mga salita. Kasi, lalo na sa Facebook kung nag-upload, tandaan nyo na may translator yan. Ha? Ingat lang talaga kasi, mahirap na kapag gumawa tayo ng isang video or nag-post tayo ng something, and then we are encouraging everyone na i-repost for the awareness of others naman. Yun naman yung punto kasi, diba? Pinapa-repost natin yung isang post natin kapag tingin natin ay maraming kailangan makaalam, maging awareness sa iba, but make sure talaga na yung content ay hindi makaka-offend sa ibang tao, especially sa mga ibang lahi, kasi hindi natin control yung pwede nilang maisip talaga, and mahirap na kasi wala tayo sa Pilipinas, wala tayong embassy dito, diba? Mahirap talaga. So, ingat lang talaga tayo sa pagpo-post, be responsible. At the same time, pag-isipan natin. Kasi alam ko na maraming na-excite talaga na makapaggawa ng videos dito, hindi lang naman sa Croatia. Maraming gusto makapag-share. Ayan, alam ko, naiintindihan ko. Yun nga lang, we have to be smarter pa sa pagpo-post, sa pagbibigay ng mga komento concerning nga doon about sa issue ng ilang mga Pinoy dito. So yun lang, wala rin akong ibang gustong sabihin pa. Basta mag-ingat lang talaga, triple ingat sa pagpo-post sa social media. So anyways, ayan. Malapit na yung bus. Tapos tomorrow, last duty ko, and Sunday, day off naman natin. Kasi sarado ang mga groceries dito kapag Sunday. So, Sunday, ang ating day off. Okay na yan. Hopefully talaga mag-morning naman ako next week. So, if you have any more questions or suggestions, ayan. Sorry guys. Mahilo talaga ako. Umiikot yung paningin ko. Okay, anyway, ayan. If you have any more questions or suggestions, just comment nyo lang. And I will help you. Okay, hopefully Sunday makapagsagot tayo ng mga inquiries ninyo, sa Messenger, sa TikTok, sa WhatsApp, sa Gmail. And I hope makapag-live tayo sa TikTok, diba? Na-miss ko kayo sa TikTok, guys. And thank you so much for not skipping ads sa aking mga videos. And please help me to reach 5,000 subscribers. Maraming salamat po talaga. Pagpalain po kayo ng Diyos. And I hope to see you all here in Croatia, especially dito sa Dubrovnik. So, hindi na ako makapag-video sa bus. Ayun pa uwi. Short vlog lang naman po. And, ayun, good luck. Hintay-hintay lang tayo, guys. Lalabas din yung mga visas ninyo, yung mga working permits ninyo. So, tsaga-tsaga lang. Hintay-hintay lang talaga. And, yun. That's all for today, guys. And I will see you on my next vlog. Ciao!